Good day, guys. Itong Gemini ko nagkaroon ng moist dito. Paano nagsimula yon? Nag-grind ako dito. Medyo sobrang fine. Napasobrahan yung fine ng aking grind sa DF64. So pag pindot ko, para siyang nagba-backflash dahil sobrang fine nga nung grounds. So mo-over dito, napupunta sa lagpas ng 10 bars yung ating pressure. So, well, by the way, this machine has been binili ko to September of 2023. So, it's been more than 1 year na. Magto 2 years na this year sa September. And okay naman siya. Wala naman ako naging problema. Except doon. So, nung nag-fine grind ako, pinindot ko na pinindot ito. So, magta-try siya na magta-try siguro. Nakatatlong pilit na pindot. Kasi may tumapatak naman ng konti. I was hoping na magtutuloy-tuloy na yung patak pag sa susunod na pindot ko. So, naka-4 ata ako o 5 pindot. So, katumbas doon kung sa backflash. Mga ganun din. Mga 4-5 backflash. Anyway, so, panlima, siguro, naka-extract naman siya ng coffee. So, okay na. Nagamit ko na. Then, pinatay ko na uli. Okay na. Then, the next time na gagamitin ko siya, na-notice ko, mayroong ditong moisture. May moisture. So, bad trip, diba? Nagka-moisture dyan. Tapos, pero I still use the machine. Okay pa rin naman siya. Nakaka-grind pa rin. Nakakagawa pa rin ng espresso. Gamit ko pa rin itong ating steamer. Okay pa siya. Okay. So, until siguro mga after 1 week, nag-browse ako sa Gemini group na kung paano tatanggalin yung moisture. Dahil nga nagkaroon ng dito parang condensation. So, nakita ko, may parang comment doon sa Gemini group na pag nakakita daw ng moisture, wag mo nang gamitin muna, may problema, may sirang F connector or something. So, yun ang ginawa ko. Bumili ako ng F connector sa Shopee. Sa District ata yun, sa District Coffee. And 450 yung F connector. Ganito siya. Hindi ko pa rin tatanggal sa original na lalagyan. The one that it came with. Ito mo sa plastic. This is the F connector. Makikita natin to sa loob. So, nag-DIY lang ako. Dalawa to, by the way. So, isa lang yung pinilitan ko kasi isa lang naman kailangan. So, napalitan ko na yung F connector and still, so okay na siya, maandar na uli. Wala nang leak. Nakita ko, by the way, yung F connector, ang naging problema, para siyang pumotok. Nagkakaroon siya ng leak dito somewhere sa gitna. So, somewhere deep here. Pag tinignan mo yung ganyan, cross-section niya, dito sa part na to, dyan, parang bumuka yung part na yan. Ito. Dito nagkaroon ng leak. Pumutok yan. So, may lumalabas sa tubig dyan, though mahina naman yung labas. May lumalabas yung pag in-on-winder, nagsimula na yung pump o mandar. Magkakaroon dito. So, yan. Yun yung sira. And so, ito yung kapalit. Again, binili ko sa District, sa Shopee. And then, for 450 pesos. Ayun. So, paano ginawa ko? Taga. So, tatanggalin nyo to. And then, tanggalin nyo yung dalawa dito. Ayan. Tatanggalin nyo yung dalawang screw. And angat nyo to.
mga clips dyan. Medyo dahan-dahan lang para hindi maputol yung clips. Okay. So ito yung F connector na nag-leak na pinilitan natin. So in order to do that, kuha kayo ng ng maliit na bakal, something like this. Ito pang sarilos to eh. Nilagay ko lang sa ganyan. Then matatanggal mo yung clip. Ayoko lang tanggalin, no? So, tanggalin. And then may makikita ka ng rubber o-ring sa loob. Itong dalawa. Kung ano yung kinuha mo dito, ililipat mo dito sa bago. Okay, lalagay mo dyan. Madali naman gawin yan. Lalagay naman na dyan. Nalipat mo na dito. Ang naging problema ko pa rin, nabalik ko na yung lahat. Yung ating gauge pa rin, mayroon pa rin moisture. So, umaandar na siya, gumagana na siya, wala nang leak, pero may moisture pa rin. So, yun ang tanong, paano gagawin? Wala na akong makitang tutorial kung paano tanggalin yung moisture dito. So, paano ko ginawa? Tatanggalin mo tong gauge. Paano matanggal yung gauge? Tanggalin mo tong screw na to. Yan. Tsaka yung sa kabila. Pag natanggal mo na yan, luluwag na to. May clip sa baba. Matatanggal mo tong buong panel na tong harap. Okay. Ingat kasi nakakabit pa rin ito. Itong white na to. Itong white na to. Nakakabit pa rin yan. Doon sa LCD mo. Ay, sa LCD. Dito sa mga buttons. Para sa mga buttons yan. So, hindi ko na tinanggal itong cable na to. Basta tinanggal ko to. And then, pag tinanggal mo siya, no, so imagine mo tanggal mo na to, no. Matatanggal mo na to ng wrench or pliers. Hindi naman siya masyado mahigpit. No, pero bago yun, tanggalin mo muna pala to. Tanggalin mo rin tong clip na to. So, tanggal na tong clip na to, tanggal na to. Itong tube na yan. Ito na matitira. Tanggalin mo muna to. Tapos tanggalin mo tong dalawang screw na yan. Yung nuts na yan, tanggalin mo rin. Pag tinanggal mo itong nuts na to, makukuha mo na tong buo. As in, nakahiwalay na siya. Nakahiwalay na siya. Tapos makikita mo to, meron tong dalawang parang silver dito. Sa likod nun, meron dalawang screw rin. I don't know kung makikita dito yung dalawang screw na sinasabi ko. Hindi makikita. Sa baba niyan, dito. Shit. Yan, tinanggal ko na. Tinanggal ko na yung screw, so dahan-dahan nyo na yung makukuha. Makukuha nyo na yan. Ganyan. Yan, ito sa side na to. Ayan yung clip na sinasabi ko sa inyo sa baba. Ayan o. Yan. Tsaka itong dalawang to. Okay? So, pag natanggal nyo na yung ganyan, tanggalin nyo ito muna. Tanggalin nyo muna to. Again, kung paano nyo tinanggal yung sa F connector, ganun din dito. So, gamit yung parang maliit na screwdriver, tatanggalin mo to, then pull out this one. Then ito naman, itong silver na to, makukuha mo to, kahit pliers lang, di naman masyado mahigpit. And then, these two nuts, tanggalin din. Kung natanggal mo yan, bibigay itong clamp na to. Ito parang clamp to eh. Ito yung naghahawak dito sa gauge. Pag tanggal mo na ng gauge, as in, matatanggal na yung gauge. As in, makukuha mo na yung gauge. Pag nakuha mo na yung gauge, airtight pa rin yan, guys. Airtight pa rin. So, tatanggalin mo yung dalawang screw na yan. Pag tinanggal mo yung dalawang screw na nakikita mo na yan, nagiging aalog-alog na ngayon yan sa loob. Itong gauge na yan, makikita mo parang aalog-alog na yan. Ibig sabihin, hindi na siya airtight. Hindi na siya air shut. So, ibig sabihin, lalabas na yung moisture. Pwede mo nang palabasin yung moisture. I'm thinking, if iwan mo yan ng tanghali, overnight, aalis yung moisture dyan.
Pero to speed up the process, ginamitan ko na itong air blower. No, itong heat gun. So, ginamitan ko yung heat gun. Imagine mo, wala sa plastic wala sa plastic. So, yung moisture dyan, hinihit gun ko hanggang kumulo siya, mag-vaporize. Nung nag-vaporize na siya, lumabas na siya. And then, wala nang moisture. Then, nung wala nang moisture, binalik ko na yung dalawang screw na to. Binalik ko na yan, tapos binalik ko na lahat yan. Tapos, ayan na. Nagawa ko na. Yun. Ganun ang ginawa ko, guys. Para magawa ko yung una, yung leak, and then yung gauge. So, ngayon, I have a perfectly working machine. Yun. So, naikabit ko na lahat. Balik ko na. Wala na moisture. So, heat gun lang ang gamit. Para mawala. Pero di mawawala yan. Kahit ihigtan mo magdamag yan, di mawawala. Kung hindi mo gagawin yung sinabi ko. Yung pinakita ko na tatanggalin mo dapat yun sa loob. Okay? That's it. I hope this helps dahil walang ibang magtuturo niyan. Yung iba gusto lagi may bayad. Sige. Good luck.